Magandang araw sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Panibagong araw at pagkakataon na naman ng pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong guro sa Filipino. Subukin. Marahil ay batid mo ang kahalagahan ng mensahe o mahahalagang kaisipang dapat mabatid sa anumang uri ng babasahin. Kaya, pagtuunan mo ng pagsusuri ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Paunang PAGTATAYA. A. Panuto, basahin at unawain mo ang mga pahayag sa loob ng kahon. Sa iyong sagutang papel, gayahin ang talahayan sa ibaba at isulat sa tamang hanay kung ang mga pahayag na nasa loob ng kahon ay katotohanan, kabutihan o kagandahang asal ng isang tao. Nakatapos sa pag-aaral, matulungin sa kapwa, pagmamano sa mga magulang, nakikinig sa mga guro, sumusunod sa health protocols, pagmamahal sa magulang, nagpapasa ng module sa takdang araw, gumagawa ng gawaing bahay, pagsasabi ng po at opo sa nakatatanda. B. Tuto, suriin mo ang sumusunod na mga larawan. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na mga tanong sa iyong sagutang papel. 1. Ano ang ipinakikita ng bawat larawan? 2. Anong makabuluhang mensahe ang hatid ng bawat larawan? 3. Makatutulong ba ang mensaheng nakapaloob sa larawan sa paghubog ng magandang ugali ng isang tao? Pangatwiranan ng sagot. 4. Maliban sa sinuring mga larawan, magbigay ng iba pang sitwasyong nagpapamalas, kakikitaan ng kagandahang asal. C. Panuto, basahin mo ang maikling teksto. Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pang-ugnay. Piliin at isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Isang araw, kinausap ng isang mag-aaral ang kanilang guro. Sinabi niya sa guro na ang kanyang mga kaklase ay nagkakaroon ng alitan sa isa't isa. Kaya, sa sumunod, na araw ay ipinatawag niya ang mga ito. 2. Unang. Pagkatapos, tinawag ng guro ang pinakapangulo sa klase. 3. Saka, pati, ito. Pinagpaliwanag ukol sa nakarating sa kanya na alitan ng mga mag-aaral. 4. Gayon din, pati sa, ang ginawa sa isa pang grupo ng mga mag-aaral. Nalaman ng guro ang dahilan ng pag-aaway ng mga mag-aaral 5, kung gayon. Kung kaya, pinayuhan niya ang mga ito na maging malumanay at pag-usapan nang maayos ang mga bagay-bagay. Nakinig naman ang mga mag-aaral sa kanya at nanambalik ang maganda nilang samahan. Magaling. Natutuwa ako at mahusay mong naisagawa at nasagutan ang mga paunang pagtataya. Binabati kita. Kaya, magpatuloy na tayo sa susunod na gawain. Balikan. Sa nakaraang module, natalakay natin ang kahulugan ng mito at ang focus ng pandiwa. Nabatid nating ang mito ay isang akda kung saan Diyos at Diyosa ang kadalasang mga tauhan. Bilang pagbabalik tanaw sa kasanayan sa nakaraang module, inaasahang isasagawa mo ang gawain gamit ang konsepto ng pandiwa. Handa ka na ba? Magsimula ka na. Gawain 1, larawan ng kabutihan. Panuto, tukuyin ang kilos o galaw na makikita sa bawat larawan at kung anong pamantayang moral o kabutihang loob ang ipinahihiwatig nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Mahusay. Matagumpay mong naisagawa ang unang gawain. Magpatuloy ka lang at magagawa pang mapalago ang iyong kaalaman. Tuklasin. Sa bahaging ito, susuriin mo ang isang magandang halimbawa ng parabola. Nais kong bigyan mo ang nilalaman nito para masagot mo ang focus na tanong na. Bakit mahalagang maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang akdang pampanitikan? Suriin ang akda gamit ang iyong kasanayan sa pakikinig sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na kaparaanan. A. Basahin ng malakas ang akda. Tiyaking naririnig ang sariling pagbasa. B. Ipabasa sa isang kapamilya o kaibigan. C. Buksan ang link at pakinggan sa https://www.youtube.com/watch?v=dervcol2ta. Ang parabola ng tusong katiwala. Nagsalita uli si Jesus sa kaniyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, magkano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang." Sabi niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan." Nang marinig ito ng mga Pariseyo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." At iyan ang parabola ng tusong katiwala.
Kumusta mahal kong mag-aaral? Naunawaan mo ba ang iyong binasa o pinakinggang parabola? Kung naunawaan mo, maaari ka nang magpatuloy sa sumusunod na gawain pero kung hindi ay maaari mong basahin muli ang parabola. Gawain 2, paglinang ng talasalitaan. Panuto, basahin ang mga pahayag na hinango sa binasang teksto. Suriin at tukuyin ang damdaming namamayani sa panig ng nagsasalita at sa kinakausap batay sa paraan ng pagpapahayag. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. 1. May taong mayaman na may isang kitiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. 2. Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. 3. Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. 4. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. 5. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ngayon naman mahal kong mag-aaral ay susubukin natin ang iyong pag-unawa sa iyong binasang parabola. Gawain 3, pag-unawa sa binasa. Panuto, sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. 1. Ano ang suliraning kinahaharap ng kitiwala? 2. Ano ang nais patunayan ng kitiwala nang bawasan niya ang utang ng mga taong may obligasyon sa kanilang amo? 3. Kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kukunin mo ba ang ganitong uri ng kitiwala para sa inyong negosyo? 4. Paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabola sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang sagot. 5. Kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung mabalitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong kitiwala? 6. Sa iyong palagay, ano ang pangunahing mensahe ng parabola? 7. Paano nakatutulong sa buhay ng tao ang mga mensaheng ibig ipabatid ng binasang parabola? 8. Sa anong bilang matatagpuan ang pangunahing mensahe ng parabola? 9. Paano nakatulong ang bawat bahagi ng parabola sa pagpapalutang ng mensahe nito? Patunayan. 10. Bakit mahalagang maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang akdang pampanitikan? Gawain 4, mga bahagi. Suriin. Panuto, ang parabola ay naglalahad ng makatotohanang pangyayari o kaganapan. Nagsisilbing patnubay at lumilinang sa mabuting asal ang aral na mapupulot dito. Ang mensahe ng parabola ay isinulat sa patalinghagang pahayag. Gamit ang grafikong presentasyon, suriin mo ang mga pangyayari sa parabola batay sa nilalaman, elemento at kakanyahan nito. Gayahin ang format sa iyong sagutang papel. Gabay na tanong. 1. Para sa nilalaman, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang kapupultutan ng gininto ang aral at nagtataglay ng matatalinghagang pahayag? 2. Para sa elemento, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang nagpapakita ng mga makatotohanang pangyayari na maaaring may ugnay sa iyong buhay? 3. Para sa kakanyahan, anong bahagi o pangyayari sa parabola ang may tonong mapagmungkahi? Gawain 5, KKK. Panuto, batay sa nabasa o napakinggang parabola, magtala ng mga kaganapang nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahang asal ng isang tao. Gayahin ang format sa sagutang papel. Gawain 6, ugnayang pangyayari. Panuto, isulat mo sa chart ang mga pangyayari sa parabola at mga pangyayaring maaaring may ugnay sa iyong sariling karanasan o sa tunay na buhay. Gayahin ang format sa sagutang papel. Muling pagbati sa iyo mahal kong mag-aaral sa lumalawak mong kaalaman at pag-unawa sa ating aralin. Diyan na nagtatapos ang aralin sa araw na ito. Upang lalong maragdagan ang inyong kaalaman, laging tumutok sa ating Facebook page na Asignaturang Filipino. Laging tatandaan anumang hamon ang dumating sa ating buhay. Edukasyon ang ating gabay. Hanggang sa muli ako ang inyong guro Ma'am Alors, salamat.